And special knowledge is, of course, amazing things can happen. Watch and learn. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po kayo dito sa Eco-Level. Ako nga po pala si Kiaola, isang instructor po ng Ganggang Survival. Kung sakaling mag-overnight kayo sa forest o mag-camping tapos walang dalang pagluluto at nakalimutan, ang pwede gawin, pwede kumuha ng sariwang bamboo na katulad nito para may paglutuan kayo. Pero, ang importante sa lahat, kung nasa forest dapat, mayroong dalang jungle bolo, yung na tinatawag. Sa paggamit ng bolo at pagkat ng bamboo, tamang pagkat at tamang pwesto ng paa. Hindi mo pwede kumat ng bamboo na ganito yung pwesto ng paa kung nasa forest po kayo. Kasi kapag ginatiyan at pag lumapis yung bolo, baka na maputol yung hila po ninyo. At hindi mo pwede kumat ng bamboo na pa-straight sa katulad niyan, hindi siya mapuputol, mababasag lang yan. Dapat pasahin pa ganyan. Ganito yung tamang pwesto ng paa na alin-sahin sa. Kung makapis man yung bolo, hindi mapuputol yung hihapon nyo. Pasay lang yung pagkala para mabilis mapuputol. Ayan. Halimbawa, kung meron po kayong dalang bigas o rice, dito natin siya pwede iluto. Dito sa kanila, sarado at galinda. Ang gagawin lang, binibigyan siya ng dalawang taga at isang butas sa gitna. Ganito lang po yan. Ayan. Ito yung pinaka-cover niya. Mahalaga to. Kapag ilinalaglag, unang wala na sa buka, may hirapan na kayong umanap ng kasukat niya. Hindi gaya ng lutuan natin sa bahay na kaldero, na kapag nawala yung takip, pwede palitan. Pero dito, hindi na po yan pwede. Para hindi malaglag mawala, ang gagawin, binibigyan siya ng pinaka-pag-ibig sa ibabaw. Ang tawag dyan, plate holder. Para kung sakaling magmadaliman kayo, yung cover niya hindi na malalaglag kasi nakaulit na. Kung nasa forest, kahit magbunan po naman dito, nakahang ba ito? Gumamit lang po kayo ng bato na katulad yan, pinakapatungan. Pero dito, bilang halimbawa, pwede gumamit ng 4 na stick na kawain o kaya kahoy na katulad nito. Pero dapat, ibinataon yan sa lupa na katulad nito. Para kung sakali mag-camping or mag-overnight, meron na kayong idea kung paano magluto sa sariwang bamboo. Kahit wala po kayong dala paglulutuan, gaya ng kaldero para makapag-survive. Tapos ang gagawin sa alang ipapatong, yung lulutuin ang dito yung apoy sa ilalim. Halimbawa, at dito yung dala yung bigas o rice sa kabilang bamboo. Ang gagawin lang, pwede i-transfer. Kapag sinasali, pinakailangan, mula dito sa unang buko hanggang dito lang po yung bigas o yung rice. At hindi siya, o pwede nyo lumpas dyan kasi mahirap na hindi nyo na makakain syempre. Ang gagawin nyo lang, kung may bigas sa po sa loob, binibigyan din siya ng tubig. Sa paglagay ng tubig, pinakailangan dapat nag-uumapaw. Kalahati bigas yung tubig, nag-uumapaw para yung niluluto, sakto lang at hindi siya mahira o syempre. Ang gagawin, yung pinakatakip niyan o yung cover binabalik din at kinukuha lang itong jungle bolo. Itong tulis ng bolo, sinusuot din niya. Kinukuha yung takip. Ganito yung pagbalik. Binibigyan din siya ng maliit na taga bilang lock niya. Lock na po siya. Pagkabaliktad mo yan, hindi na rin malalaglag kasi nakaakit na. Halimbawa naman, kung mayroon ka talagang isda, karne o gulay, ang gagawin, pwede mo siya iluto dito po sa kabilang bangko sa pinagputulan. Karaniwang luto nito kung nasa forest sila. Kasi sa forest, mayroong legaw na pampaasin puro lang. Pwede ka rin tinatawag ko, sabi ka rin bigas. Pwede rin kayo kumuha ng saan kahoy na katulad ito bawal. Pero dapat, ibigay sa lupa na katulad ito. Ayan, bali, sabay na rin siya maluluto. Meron kayo masarap na siligan at masarap na kanin. Ganyan po yung forma, pag magluluto na sa sariwang pakulan kung wala kayo dalang paglulutuan para makapagsurvive. Halimbawa naman, gusto nyo lumilog lang sa bawang ng siligan. Kung yung tubig, walang dalang tato. Pwede kumuha